ano na masasabi mo na dahil sa'yo na na-reborn ang Barda Love Team? Alam mo, sobrang saya ko dyan kasi syempre si ano naman, pareho naman sila, may career naman sila bago nila ako nakilala. Pero natutuwa ako na nung nag-meet kami, yun yung parang nag-conspire yung universe para ma-create yung Barda in such a way na hindi lang siya love team, kundi nabago yung buhay ni Barbie, nabago yung buhay ni David. Ang sarap sa pakiramdam na naging part ka, nakapag-contribute ka kahit papaano doon sa pagbabago ng buhay nila for betterment. Tapos, nakakatuwa kasi mga mabubuting tao yung mga yun, mga kaibigan ko. So every time, from time to time, nagme-message sila. Wini-wish ko sila lagi na sana pagbutihin, pagpusayan nila lagi kung ano man yung proyekto na dumating sa kanila. Kasi yun yung na-form sa amin dun sa Maria Clara Tibare. Naging pamilya kami, naging friends kami. So, hopeful ako lagi doon sa mga magagandang bagay na mangyayari dun sa kanila. Lalo-lalo na dun sa Barda as team. One question. David. parang nagugulat si David eh. David. May beer ba dyan? Beer? May time ba na parang nakakaramdam ka ng pressure because of this love team? I think kayong dalawa, kasi you have to be realistic in portraying a certain role, lalo na ng isang magkasintahan, di ba? So, sa inyong dalawa na lang, tatanong ko yun, kung meron bang pressure sa inyo, especially so na wala kayong relasyon in real life? I think hindi naman ako masyadong pressured dahil napakagaling ni Barbie na actress. Siyempre, kumbaga, talagang kunwari mag-eksena kami, may isip mo na in love siya sa akin sa scene, di ba? Kasi napakagaling namin. So, ayun, pero wala namang pressure. Wala namang pressure. Just super happy na ka-love din ko sa Barbie dahil marami akong natutunan sa kanya. Diba? Tapos ang ganda-ganda. Okay nga. Di ba, meron siyang Barbie, meron si David na signature pakilig pose? Pag nagpapakute siya, tama ba, Direk? Tinataas niya yung kilay. Mga ganun siya. Yeah, tama mali. Mila, tuntas ang kilay mo. Ako naman po, to answer po your question, I think yung pressure ay to maintain po yung love team, yung lakas ng love team. Kasi simulat sa pool naman po, unexpected naman po na mag-pick up yung team up naman po namin. So I guess yung pressure is coming from kung paano namin siya ma-maintain. At sana masulit namin ang partnership na ito, hindi ba? At wag mawala yung aming friendship kahit na siguro in the future ay magkaroon kami ng ibang work, hindi ba? Mas yun po mas yung friendship and yung pagiging consistent ng love team namin. So siguro it helps na parehas kami ng management. We are both under Sparkle of GMA Network. Kaya parang nag-guide nila kami ng maayos sa mga proyektong tatanggapin namin as a love team po. Thank you so much. Thank you po. Good luck and congratulations. Maraming salamat, Tita Esther Amo. So, the first question, may ganun kasi ngayon sa mall, parang mababa yung rate, mababa yung bayad ngayon sa mall, but karaniwan, after the pandemic, nag-blow up siya eh. Naging 350 to 500 pesos yung cinema rates. Parang for the normal people, medyo mahirap na rin siyang bilihin. Even you want to support your artist, di ba? Yung mga favorite artists, mga idols and all. But it's 350 to 500. So people are budgeting din naman for their needs and wants. So ngayon, medyo mababa na ulit. May certain mall na nagbaba ng rate nila because they're celebrating something. Do you think this has a factor in supporting you guys na sana meron bang dapat gawin para mas bumaba pa yung cinema rates at mas pumatok pa sa takilya ang inyong pelikula? Any thoughts from any one of you?
Si Direk, para maganda ka sa kanila. Well, that's very valid point yan na nagbabata na sila up until October in support para sa mga Filipino films. Dahil alam naman natin na we're experiencing a lot of, yung discrepancies compared to the foreign counterparts natin, di ba? So it's a good move kasi kinoconsider ng mga cinemas ngayon kung ano yung kayang abutin ng mga manonood natin. So, well, tatapatan naman natin yung magandang content at magandang pelikula para ma-feel naman ng mga magbabayad ng mga manonood na worth it yung binayad nila. Pero well, I'm hoping sana nga all our agencies, FDCP, could come up with something na magkaroon ng regulations when it comes to cinema rates, di ba? Kasi ang dami pwedeng i-consider dyan and it would help a lot of Filipino producers and filmmakers na magkaroon pa ng passion into producing films. Kasi yun naman lahat ang objective ng lahat. Yung meron tayong mai-share at maitulong sa pelikulang ginagalawa na ng industriya natin. Okay. Direct link lang po. Request ko lang po, konting quiet lang po sa excuse me lang po, konting ina lang po ng chikahan po. Salamat po kasi lilipat na po kami dyan ng table. Okay. Thank you very much for answering the question, Direct Cathy. And kay Barda, Barbie, and David, anong pinagkaiba ng efforts na ginawa niyo sa mga teleserye na ginawa niyo? Kasi this is your first film, if I'm right. First film together as love team na Barda. So ano yung pinagkaiba ng efforts niyo sa teleserye, sa series, and here sa film? Efforts, I think magkaiba kasi yung shooting teleserye and shooting a movie. Sa movie kasi mas maraming shots. Mas konti yung scenes for the day, but more shots. So, I think nagkaroon kami ng adjustment when it comes to shooting a film together. Diba? But, siguro yun. But siguro yung when it comes to the role naman, similar na naman yung acting. Depende pa rin talaga sa script. Yes. I agree with David, yung style ng paggawa ng teleserye at pelikula, magkaiba talaga. As in, ang pelikula kasi afford namin mag-shoot ng fewer scenes pero maraming angulo. So we do it multiple times talaga. So dapat same yung energy, same yung level of emotions na ibibigay mo. Minsan challenging kapag mahahaba yung dialogue, diba? Tapos maraming beses mo siyang kailangan ulitin. In terms of acting, I learned, kasi matagal na ako hindi nakakapagpelikula, ngayon na lang ulit, I learned to mas likitan yung acting. Kasi this will be shown on the big screen. So, konting galaw mo, kita-kita agad. Unlike sa TV na maliit lang yung papanooran mo, diba? So, dito mas subtle dapat yung approach, mas ka lang dapat, mas pampelikula lang dapat yung acting, mas maliit. Kasi yung sa Maria Clara na talagang ang lalaki, diba? Dito dapat talagang mas subtle ka lang, gano'n. Mas still. Kasi ang hirap mong sundan sa malaking screen, pag ang likot-likot mo, di ba, lalo na pag close up, tapos nasa malaking screen ka, mahirap nakakahilo yun. So I learned to be still when doing the film. Was it challenging for both of you to adjust from teleserye to movie? Yes, oo. And pinag-usapan namin yun pagka, kunyari during take, na parang nakakapagod din pala, no? Kahit rom-com. Kasi ang hirap yung same yung eksena, pero kailangan kiligin ka ng kiligin dun sa same eksena na yun. Kailangan pag binato ni David yung linya, kiligin ka the same level nung wide, at nung tight, at nung medium, at nung drone, at nung gimbal, at nung ang daming shots. And you have to give the audience the same level of kilig. Dapat walang maiba. So yun, yung I think yung consistency ng paulit-ulit na emosyon. Meron pa, sorry. In real life, how would you coach someone kung paano magkaka-points sa kanilang nililigawan or someone they like? How would you coach them?